Hello, my beautiful souls. Welcome sa ating tarot reading sessions. Keep in mind, general reading po ito. Maring mag-resonate, maring hindi. Kunin na lang po kung para sa inyo and leave the rest. Maring mag-shift na energies or magkabaliktad ang sitwasyon. Kaya kayo na pong bahala kung saan kayo nakalugar sa reading natin. Okay? So, let's see. Oh. Wow. So someone here is waiting for you. With the Seven of Pentacles energy natin dito. So, pang hinihintay nitong taong to. So we also have here the Five of Wands, the Wheel of Fortune, Eight of Cups, the Four of Cups, Knight of Swords, Knight of Wands. So, dalawa ang ating kabalyero dito. And the shadow side or the devil, bottom card is the King of Swords. So, itong taong ito ay maring na-obsess ito sa iyo pero parang inayawan mo siya or marami lang kayong conflicts nitong taong to kaya bumitaw, may umayaw. Pero parang hindi siya naka-get over doon sa separation nyo or dito sa inyong pagbitaw na ito. Maaaring parehas kayo nag-decide kasi parang inisip nyo mahihirapan lang kayo parehas sa sitwasyon or ayaw nyo na mahirapan ka daw sa sitwasyon yung dalawa na puro conflicts. Kasi you're not in the same page with this person. Maaaring long distance situation din. So, we have here, yan, and may third party issue, hourglass, snail, and the coins. So, maaaring may pinili na lang siyang iba kasi parang ang hirap ng sitwasyon yung dalawa nitong taong to. Para kasing kailangan yung pumasok sa butas ng karayom bago maging successful tong connection na to. We have the luck, music, and money. Maaaring nag-i-struggle din sa pera or siguro inisip na rin na parang hindi pa meant to be or candle. Hindi kayang ipaglaban, natakot. Kung ano man tong ibang mga dahilan dito na maaaring tinanggihan niya yung connection na to, parang sinabi niya hindi tayo pwede. Parang pinagtagpo pero di tinadhana. Pero sa nakikita ko kasi dito parang dinahilan lang niya yon. Kasi wala siyang lakas ng loob na ipaglaban tong connection na to. Kasi kung talagang gusto niya, pwede naman gawan ng paraan. Pero dahil nga sa mga conflicts na to, with this energy ng Five of Wands natin, naduwag siya, natakot siya sa mga conflicts na yan, kaya umurong. Nag-back out. Sabi ko, ay, mahirap to. Ganon yung ano niya yung mindset niya. Ay, nako, mahirap to. Kaya, labas ako dyan. Ganon. So, nag-run away. Tumakbo siya. Kasi hindi niya kayang i-handle yung situation. No? Very weak. Ganon. Hindi niya kaya. Kaya, parang tumakbo na lang siya palayo. Kasi parang takot din sa commitment ng taong to. So, ngayon, ayan, parang this person is pinagsisisihan niya, naghihintay siya sa'yo. Parang sinasabi niya rito na sana pala ginawan ko ng paraan. Diba? So, ngayon siya nagsisisi ngayon na sana pala ginawan ko ng paraan, ipinaglaban ko, ganon, and teaching and learning. So, yun, marami talaga siya natutunan dito sa connection yung dalawa. By Archangel Zadkiel, keep an open mind and learn new ideas, then teach these ideas to others. So, malaking lesson to para sa kanya na kapag gusto mo, ipaglaban mo. Kaso, binitawan niya kasi parang sa sobrang intense, hindi niya alam gagawin niya, hindi niya alam paano i-handle to.
Tapos ang bagal pa ng energy niya dito. With the snail. Ang tagal niya mag-decide. With this hourglass, parang naubusan na siya ng oras dito mag-isip. Ang tagal niya mag-isip. Ang tagal niya mag-decide. Ng mga plano niya, next move. Pero ayan, may nag-give up pa. So, pero this person is manifesting you with the candle natin dyan. I love your humor. Pero ayan this is not over yet. Di pa tayo tapos nagbabanta. You're so hot. You're my twin flame. Uy, na naman tayo sa mga twin flame energy. You excite me. You're my inspiration. And ayun! Ngayon, willing na siya mag-take ng risk na hindi niya ginawa noon kasi tumakbo siya palayo. Hindi siya nag-take ng risk. Natakot siya, naduwag siya. Dito sa mga conflict na to, nagpadala siya sa takot, nagpadala siya sa emotions niya na hindi niya kaya. Yan, business is business. Okay, so inisip niya kasi hindi niya kaya eh. Pinangunahan niya na agad, imbis na ipaglaban niya sana. Nag-give up siya. So, tingnan natin more messages. So, we have here, sometimes I stay awake thinking about you. I wish I had treated you better. It's time for me to heal now. You speak to me through music. Ayan, So, marami siyang naririnig na songs reminding them of you. I know I messed up everything. I feel you even though we are apart. I hid who I really am from you. And I knew exactly what I was doing. So, ito pa yung ginawa niya nagmalaki pa siya. Hindi alam ko yung ginagawa ko. Tama yung ginawa ko na iwasan ka na lang. Pero ngayon nagsisisi siya na this person is waiting for you, na bakit hindi niya pinaglaban yung nararamdaman niya sa'yo. And I hide behind material things. Ayan money. Kasi mas priority niya pera. Noong mga panahong yun. Over you. Pero ngayon, ayan. I wish I had treated you better. So, tignan natin sa mga initials natin dito. Oops, ayan, dami na. We have letter Z, P, A, T, C, J, U, F, K, letter H, R, and letter, nahulog. Wait lang, kunin ko yung nahulog. Layo. Nahulog natin, letter E. Ayan. And bottom card natin, letter O. And tingnan natin sa blue card, we have here, infatuation, obsession. Na-obsess nga ito sa'yo. And balance. Pero na out of balance, ayan, dahil nga dito sa takot siya, dito sa intense na naramdaman niya sa'yo. Itong obsession na to, ang kinatakutan niya, parang sa sarili niya, kahit sa sarili niya, natakot siya sa sarili niya na first time niya maramdaman tong obsession na to sa isang tao. And iniisip niya hindi yun maganda. Na parang, hindi na normal para sa kanya yon. Na parang, bakit ako na-obsess sa taong ito? So, ang iniisip niya is tumakbo, lumayo sa'yo. Kasi feeling niya hindi tama yung nararamdaman niya. Kasi itong obsession na to, feeling niya may mali na sa kanya. Parang ganun yung pakiramdam nitong taong to. Kaya nag-walk away siya. Yung mga conflicts na to, hindi niya na inayos, tinakbuhan niya na lang. Pero ngayon, parang nagsisisi na siya na, bakit di ko pinaglaban? Kaya pala intense yung nararamdaman niya sa'yo noon, tong obsession na to. Kasi, hindi lang basta-basta itong connection yun nitong taong ito. Para sa kanya kasi infatuation lang dapat to Pero lumalim na lumalim to obsession. Parang natakot na rin siya sa sarili niya na na-obsess na siya sa'yo. Kaya kailangan niya lumayo, umiwas.
So, tingnan natin sa general signs and messages natin. Pero hindi ibig sabihin nun ayaw niya sa'yo. Hindi ibig sabihin nun hindi ka niya mahal. Dahil hindi niya lang talaga kayang i-handle 'tong sitwasyon, itong nararamdaman niya kaya parang gano'n. Ayan, twin flame na naman tayo. So, dahil hindi tayo nakakapag-reading ng, specifically twin flame reading, so ayan, puro twin flame na naman yung lumalabas. Ayan, and we have here June, logical, number 1, sexy body, November, ayan o, soulmate pa, twin flame soulmate. Ito, crazy for you. Ito yung nararamdaman niya eh. Obsession talaga to na kinatakutan niya na yung sarili niya dahil sa sobrang obsession niya sa'yo. Kaya siya tumakbo. Animal lover, hilarious, beach, shy at first, past person, future lover, Libra, pero nag-i-stalk pa rin 'to sa'yo at nakita ko pa ang 11-11, air sign, Gemini, Libra, Aquarius. Aries, baliktad pero Aries 'yan. Confusing. City. Number 5. Wands is fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, and last card natin, December. So, yan ang ating reading. Thank you for watching. Take care and God bless. See you in our next reading, guys. Bye-bye.